ako po ay magluluto ng ginisang munggo. Ang ihahalo ko dito yung leftover namin na isda, yung isdang pampano na pinirito ko ng isang araw. Hindi naman namin nahubos. Ngayon po, sisimulan ko na ang aking ginisang munggo. Bago po ako magluluto, prepare ko na lahat dito yung mga kailangan ko. Sibuyas, garlic, tomato. Pwede rin kung ayaw niyo ng tomato, pwede rin na walang tomato. Pero mostly gusto ko yung may tomato. Gagawin kong light brown yung garlic. Luna ko muna yung garlic. Today is Friday, kaya every Friday nagluluto ako ng munggo. Dito sa California, kailangan marunong ka rin magluto. Tapos kung bumibili ka lang sa labas, yung bibili mo karamihan, yung mga hamburger diyan, mga steak, yung mga pork, yung mga beef. Kaya hindi maganda. Lalo na nasa 50 plus na rin ako, kailangan mag-ingat na sa mga kinakain mo. At susunod ko yung sibuyas. Pwede na rin ilagay yung kamatis. I-design ko ng mga isang minuto po ito. At saka lalagay ko na yung leftover namin na ito, na pampano. Lalawan ko rin ng alumahan. May alumahan siyang isda. Isa ko na rin. Lakasin natin ng konti. Kasi ngayon, dito sa California ay 12 o'clock na. Medyo late na rin yung dinner namin or lunch. Pero itong linuluto ko for lunch and dinner na namin. Bukas naman ay magluluto ako ng ginisang kuko. Kaya halo ko na ito. Pinalambot ko na yung munggo. Nilalagyan ko na ng black pepper para mahalin sa lasa. Gusto muna natin bago lalagyan ng tubig. Napakasarap po nito. Ever since na pumunta ako sa Pinoy restaurant, mas gusto ko yung nagluluto dahil kuwang-kuha yung Pinoy style. Pansin ko rin yung mga restaurant dito, yung mga Pinoy restaurant, iba yung nagluluto, ibang lahi. Hindi nila kabisado yung mga luto ng Pinoy. Minsan, hindi rin nila nakukuha yung luto ng Pinoy. Lalagyan ko na tubig. 1,000 liter. 1,000 liter yung nilagay ko na tubig. At
Lagyan natin ng ito yung linalagay ko. Less kasi yung salt nito, hindi masyadong salty. Saka lasang-lasang chicken flavor. Lagyan natin ang tamang-tama lang. Kasi pag napasobra to, maalat din siyempre pag napasobra. Ito, siguro mga 2 spoon. Ganito lang karami. Nilalagay ko na agad para mahalo na siya. Then pag kumulo na siya, papakulang ko ng mga 1 minuto. Saka ko ilalagay yung yung dahon ng palaya. Wow, sarap talaga. At saka, ano natin. Kasi isa na po, ang late ng kasilin ako eh. Yan lang Yan. Yan lang yung kusina dito sa apartment. Libre na yung pagka rent ka ng apartment dito, may kasama ng ref. Meron. Yan yung ulat namin. May kasama ng ref. Saka may kasama na rin stove. Yan yung kaibahan dito sa apartment dito sa Amerika. Hindi katulad sa Pilipinas, upa ka ng apartment, wala pang ref, wala pang stove. Kaya hintayin natin kumulo yung yung aking pinulutong ginsang munggo. Gasan ko muna yung dahon ng ampalaya. Lagyan natin ng patis. Siguro mga 1 kutsara lang. Tama na yun. Ang sinuloy talaga sa patis. Yan po. Pwede na natin ilagay yung dahon ng ampalaya. Yung dahon ng ampalaya. Wow. Pwede kayong gumamit dito ng ibang gulay. Katulad ng malunggay. Pwede. Yung talong, saka okra, pwede. Pero sa ngayon, dahon ng ampalaya ang meron ako. Hindi ko na sinasarado yung hindi ko na kino-close or ilalagyan ng cover yung pagluluto ko pagka lagay ko ng ampalaya. Half cook lang yung ampalaya. And pwede mo na siyang tikman. Tikman natin. Yan, napakasarap. Kuha kagad yung lasa. Kabisado ko na yung pagluluto eh. At last, tapos na po. Ayan po. Sarap. Bye-bye.